Hello mga Mima, at dahil hindi nga po ako nakapag-upload last time nung nagsidanaw kami, kaya tara samahan ninyo akong i-enjoy yung moment na to mga Mima. Pasensya na kayo mga Mima kung hindi ako nakapag-update agad dahil medyo busy nga ang Inday Mima nyo. Hinihintay na nga lang namin ng mga oras na yan na mag 1 PM. Lahat na nga ng gagamitin or pagkain mga Mima ay nakaredy na nga. At syempre hindi papayag ang Inday Mima nyo na wala nga yan mga bitbit. Aba naman, syempre hindi pwede yun, no? Diyos, may mga Mima, mamamaho tayo niyan pag wala tayong dalang pampalit. And finally mga Mima, nandito na rin kami sa Pantalan ng Quezon. Sa mga taga Alfonso nga dyan, alam nyo nga ito kung saan nga ang Pantalan. 1 PM na nga ng mga oras na to at hinihintay na nga lang namin yung iba naming mga kasama. Nauna na nga ilagay ng mga bangkero yung mga gamit namin. At ako nga, ayoko pa ngang sumakay ng bangka dahil na-experience ko na nga ito. Na-experience ko na nga na masuka at mahilo habang hindi pa nga umaandar ang bangka. Diyos, may mga Mima, masahol ka pa sa nakainom talaga at nalasing. Nasabi ko na nga lang noon na ayoko na talagang sumakay ng bangka. Pero dahil ang Inday Mima nyo umulit-ulit sumakay, wala talagang kadala-dala. Nang mga oras na yan, hindi pa nga kami nakakaalis pero yung nararamdaman ko parang hinuhugot na nga yung sikmura ko. At ito na nga mga Mima, yung pinakaayaw ko talaga. Yung tipong nakasakay na kami pero hindi pa umaandar, hindi pa umaalis. Hindi ko na nga maintindihan yung nararamdaman ko talaga dyan. Day, ang Inday Mima nyo, hindi nagpapahalata na nahihilon na. And finally, ito na. Finally mga Mima, nandito na nga kami ng mga oras na to at ini-enjoy ko nga talaga yung moment na to. Dahil first time ko nga makapunta dito kahit taga Quezon nga ako. Ipapakita ko nga sa inyo mga Mima yung sikat na Tabon Cave dito sa amin sa susunod ko nga na vlog. Sa ngayon nga mga Mima, ito lang muna yung aking ipapakita dahil i-enjoy ko talaga yung moment na to. 6 PM na nga ng mga oras na ata ito kaya medyo madilim na nga. Super ganda nga dito mga Mima at hindi nga kayo mapoboring o magsisisi na nakapunta kayo dito. At ito na nga mga Mima yung inaabangan ko dito na sunset. Grabe talaga mga Mima, super ganda talaga dito at super ganda nga ng mga view. Kapag nandito ka nga mga Mima, halos hindi mo nga mararamdaman yung problema. Makakapag-relax pa nga yung isip mo. Bukod doon mga Mima, super linaw pa nga ng dagat kaya magaganahan ka talagang maligo. Kinaumagahan nga mga Mima, ito na nga yung kaganapan. 5 AM pa nga lang ng mga oras na to kaya medyo madilim pa nga. At sa hindi nga namin inaasahan, umambon nga at ang lakas nga ng alon pati na rin ang hangin. At kitang kita nga sa kabilang isla na umuulan na nga doon. Kung hindi nga lang uulan dyan o wala ngang malakas na hangin ay aalis nga kami agad dahil may duty pa nga yung mga kasama naming doktor.
shore. Na nyo mga mima, halos umaambon na nga at ang lakas nga ng hampas ng alon. Kaya wala rin nga kaming nagawa kung di maghintay nga na huminto yung ulan. Sa pagkakatanda ko nga mga mima, 8:30 na nga kami nakabalik ng bayan. Pero dapat nga ang usapan ay 6 AM ay nandun na nga kami. Umaambon pa nga dyan pero ang mahalaga medyo sumikat na nga yung araw. Pero yung alon nga mga mima, halos hindi pa nga siya kumakalma. Kaya nung nasa gitna na nga kami ng dagat, halos natakot nga kami dahil grabe nga yung hampas ng alon. Halos sinasalubong nga kami ng alon mga mima at bukod doon umaangat nga yung bangka na sinasakyan namin. Yun lang muna mga mima. Thank you for watching. Mwah!